What's up guys? So for this video I will tell you or show you the food that we ate during our Vancouver trip. So we were there for I think 4 days in total. So everything that we ate, not everything that we ate because I did not get pictures of some of it kasi nakalimutan ko. Kaya anyway, yeah, everything that we ate as much as possible na malagay ko dito sa video na to. Right, so when we landed Friday night, we went to night market, and then we went to night market again Sunday night kasi they only have it Friday, Saturday, and Sunday night. Saturday we did something else kasi. So anyway, dun sa night market we tried multiple things yung mga hindi pa namin na-try before. So first thing we tried, I have a list. First thing we tried is creme brulee crepe. So yun yung for us bago yun kasi hindi namin siya nakita last year kasi we usually go there every year, every night market. Overall it's not bad. Usual lang siya na crepe na may creme brulee. Although yung cream niya, it tastes good. Meron siyang parang maliit na part doon sa ilalim ng cream, parang cake. Lambot. Okay din siya. Isa pa namin tinry is Japanese curry na may rice. So ako, kumain ako curry pero sobrang dalang lang kasi pili lang yung times na kakain ako. Pero gusto ni mami bumili. So sabi ko, sige. Bili ka kasi gusto mo, then tikman ko kasi kumakain naman talaga ako. Overall, masarap siya. Yung kulay niya hindi siya yung yung ibang curry kasi dark at saka light, diba? Yung kulay niya more on the darker side. Lasa niya medyo ma-curry siya pero masarap. Overall masarap siya. Siya, Japanese curry pork cutlet. So may pagka-crispy na oily na ewan na masarap, basta masarap. Makikita niyo rin yung picture. Popost ko lahat ng pictures na meron ako. The next one na tinry namin, squid legs. Fried squid legs. Yung fried squid legs na to, we always buy this pag pumupunta kami doon. Like exact seller. Kasi nandun sila every year, hindi sila nawawala. Since ang daming bumibili, ang haba ng pila, hindi sila nawawala nga. So every year nandun kami, bumibili kami. Kasi price wise, it's siguro medyo mahal sabihin natin, pero okay naman yung serving niya, tsaka yung lasa niya okay naman. Well, ano lang naman yun, spices lang naman, tsaka mantika. Yeah, lagay ko na yung picture. Isa pa namin tinry na bago is mochi French toast. Itong mochi French toast na to, malaki serving niya. Usually kasi mga prices dun, average nun $15 Kasi medyo mahal kasi nga, siya, kiosk or stands. So medyo mahal, tsaka syempre para kumita sila. Pero minibili lang namin yung mga hindi pa namin natatry usually. Mochi French toast, 4 na toast siya, tapos may ice cream sa gitna. Yung lasa niya is not too bad. Medyo, siguro may mantika kasi French toast pero hindi naman super. Yung ice cream niya masarap. Yeah, iba yung ice cream niya masarap. Tsaka hindi basta natutunaw yung ice cream niya. So overall, for the price and the taste ng French toast, masarap siya. And pwede na. Dun sa presyo din. Yun yung first night. Yung second night na bumalik kami, doon kami bumili ng iba pang foods. Kasi hindi namin kaya isang gabi lahat So yung second night, bumili kami ng sushi dog. Hindi pa namin na-try yun dati, or wala yata siya dati. Sushi dog, for me, okay sa akin yun. Presyo niya, I think $18. Depende sa flavor. Ang kinuha yata ni mami is California, or hindi ko maalala, California yata or Dynamite or Philadelphia, parang ganun. Pero otherwise
okay siya. Lasa and price. Medyo, yung, na-justify kasi yung lasa. Tsaka yung serving dun sa presyo. So, for me, okay siya. Tsaka mabigat sa tiyan kasi, stick, ano siya Japanese rice na pinrito na ginawang hotdog size, or parang bun, yun yung bun mo. Tapos, ang laman nila ay salmon, avocado, Japanese ginger, at sauce, kung ano-ano pa. I think may picture din ako, basta lalagay ko lahat ng pictures. Yun, overall sa akin yun, okay sa akin yung price niya, para sa lasa din niya, okay yun. Next one natin ay namin is yung fish sticks. Fish sticks, hindi naman, nothing, yung fish sticks, $11 yun. Para siyang barbecue lang na, ganun na fish sticks, na medyo flat. Nothing special, to be honest. $11. Siguro fair siya. Hindi siya kagaya ng iba na 15, pero, ano siya, nothing special to be honest. Pero, siguro ano lang, out of curiosity kasi hindi pa naman namin natikman yun if I remember correctly. Diba? So, at least ngayon natikman na namin, alam na namin na hindi siya ganun ka hype or hindi siya ganun ka sulit. Parang ganun. Sumunod is yung laging nandun din na foot-long fries. Hindi kami bumili dati. Hindi ko na maalala. Pero, yeah, bumili kami noon. Again, nothing special. Ano lang naman siya. Patatas na pahaba. Na mas mahaba sa normal na french fries. Kaya foot-long tawag. Tapos nilagyan lang ng maraming sauce at spices ko naman yung pipiliin mong flavors. For the price, $15. To be honest, mahal yun. Pero again, para ma-feel mo yung hype, diba? Para ma-feel mo yung hype, pwede na din. Para ma-experience mo siya. So, okay na din. Siguro, isang beses lang for me. Yun guys, so, yung next namin na tinikman is Hong Kong dessert siya na pangalan. Binili ni Mommy is hot tofu. So, in short, sa Tagalog, taho. Sige, sabihin natin usual taho, pero kahit pa paano, a little different kasi yung sweetener niya, hindi siya yung parang sa Pilipinas na yung black, yung parang yung alnebal, hindi ganun. Ano siya, clear siya na na syrup hindi ko alam anong syrup yun. Sugar cane, hindi ko alam. Meron din kaming inad na parang mini mochi balls. So, yun yung additional niyan. Sorry, ang ingay ng aso namin. Pero, yun nga. Nagdagdag kami nun. Added flavor and texture. So, kahit pa paano, medyo kakaiba siya. Tsaka, yun nga, parang, since nandun ka na, di ba, parang, try mo na. Kung gusto mo i-try yung mga unusual. Kung gusto mo mag-try, try mo yung mga unusual na sa tingin mo. Pero siguro, gusto niya talaga nung tofu. So, ano mo magagawa. Tapos, mayroon kami tinry na chamoy. Kung hindi nyo alam yung chamoy, ano siya, mangga siya na nilagyan ng chamoy sauce pa yun. Na may nilagyan din ng parang, may nilagay siyang special spice na parang salty, sour, parang ganon, tsaka chili. So, ibig sabihin yung mangga na matamis, talaga mo na maanghang. So, parang sweet chili, ganon. Pero specific taste siya kasi chamoy nga siya. Hindi ko alam ano yung chamoy. Sabi lang ni Mami, sauce daw yun. So, yun yung sauce na nilagay nga niya. Maasim yung sauce. Kung hindi nyo alam yun, nanayin ko maasim siya. At wala kaming picture, sorry. Pero, ano lang naman siya, like mangga na sa stick. Imbes na bagoong ilagay mo, yun yung ilalagay mo yung chamoy. Pero, buong mangga siya. Hindi siya yung isang pisngi lang na lalagay mo ng bagoong. Hindi, buong mangga siya. Yun, ano ata siya? $10. Again, mahal. Pero, yan, ganun talaga eh. Tsaka, para matry mo din. Kasi, ako hindi ako fan ng chamoy. Pero, di ba, parang, why not? Tikman ko, ganun. Ano ba? Yan. Yung isa pa namin tinry dun is, ano lang naman, drink siya na parang fresh juice. So,
kumuha ako ng pineapple kiwi na fresh. Si mami kumuha ng watermelon pineapple, parang ganon. So, yun yung mga try namin sa night market. Ngayon, outside night market, nag-try din kami ng iba-iba. Pumunta kami sa isang place na nagbebenta ng mango mochi, yung malaki. Ano siya? Isang pisngi siya ng mangga. So, bumili kami dalawa. $5 each yun. And, lagay ko yung picture. Medyo mahal, pero, again, hindi naman, parang, pwede na, for me. We bought, nakita niyo rice holic, diba? So, bumili kayo ng mango mochi, tsaka itong, Maltesers sa loob. Chocolate Maltesers. Isang buo na. May Maltesers sa loob. Technically, Malteser siya. Yung binalit mo sa palitaw. Lagyan mo ng powder. Pero masarap siya kasi yung Maltesers, kaya siya matamis na nagkaroon ng spongy. Ito yung mango mochi, laki $4.99 each pala to each. Okay guys, ito na yung mango mochi, $4.99. Ang tamis. Ang tamis guys, Siguro hindi masyadong halata, pero yellow na yellow siya. Ang tamis. Totoong mangga basically, pero ang tamis. Ang tamis. Nakita ba ang tamis? Tamis. Tamis, no? Tamis yun, tamis eh. Ito guys, sarap. $4.99, pwede na. Matamis naman eh. Bumili din kami ng filled pancake. Hindi ko lang tama yung term, pero basically ano lang siya eh. Pancake mix na binilog, tas may laman sa loob. Bumili kami ng 4 na flavor. Red bean, meron silang cream. Yung cream nila parang Bavarian. Tapos meron silang matcha white chocolate at saka black sesame. Yun yung 4 na binili namin. Pero meron pa siyang ibang flavors. Yung naman, ibang place din namin pinagbibili itong mga to. Yung filled pancake, para siyang Richmond Market. Ganon. Mango mochi, ibang place ulit. Na may maliit na mall. Tapos may parang nasa food court siya. Yung next namin tinry din, ang pangalan niya, Chico Chicken. Ito for me, masarap siya. Although, yun nga, ang dami lang. Pero masarap siya. Tinry namin yung Yum. Parang medyo spicy. Tinry din namin yung herb garlic. Guys, bumili kami ng Chico Chicken. Kasi nandito na kami sa plaza. Hindi namin alam na parang nandito na lahat. So siya, bumili kami ng herb and garlic. Tsaka Yang Yum. Yung Yang Yum na flavors, siya, spicy. So ito, sabi ni mami, masarap to. So, tikman natin. Might be too spicy for you. You're turning red. Hindi. Gusto lang ako. Hindi naman. Hindi naman maangang sobra. Pero maanghang. Siyempre spicy nga. Pero hindi OA. Why are you turning red? Ay, hindi lang. Hindi ko... Ibang pati ako eh. Pero, hindi naman ako. Hindi ako OA. Stop.
Ito. Kung gusto mo ito dry. Yung kapatid ko. Manghang yung sauce. Pag sinip. Ano naman? Herb and garlic. Tingnan mo na ba? This is good. Looks good though. Nakita niyo yung picture, diba? Yung video pala. Yun yung dalawang flavor. Okay siya. Woo! Paayos. Ito guys yung cheese. Herb, hindi pala cheese to. Herb and garlic siya, pero may cheese siya. Tikman natin. Dito mahong. Kakalat. Sarap. Nasa siya ng ano? Cheese na potato corner. Medyo. Ay, parang cheese or sweet corn ng potato. Basta ang kakaiba. Yung potato corner dito sa amin. Sa Calgary. Lasa. Kaya okay siya. Top. Okay siya. Top. So, hindi siya maalat. Okay na alat. Meron ko konti siguro. Pero may cheese yung powder na yun, yung herb garlic, may cheese din yun. For me, okay to. Okay na okay siya. So, pwede nyo siya try, Chico Chicken. Kasi masarap siya, flavor-wise. Tinry din namin yung Milko. So, lahat ng pictures nga lalagay ko. Yung Milko naman, maraming flavor siya. Technically, yung Milko, ano siya, coconut milk na may specific toppings sa loob or flavors. Best seller daw nila mango. So, bumili kami isang mango at bumili kami ng black rice. Overall, hindi naman siya masama. So, for me, okay yung lasa niya. Hindi matamis. But at the same time, baka sabihin nyo kasi, pag kinain nyo, usual lang to. Parang pudding lang, parang ganun. Pero coconut flavor. Pero siguro ma-appreciate nyo din kasi may konting twist siya. May nilagay silang mangga, yung isa black rice. Flavor-wise, okay din. So, yun, okay din yun. Siguro ma-recommend ko pero sa inyo na rin yun. Like, kayo na bahala. Let's tikman na itong Milko. Pero masarap daw, sabi niya. Matamis nga yung mangga. Pero I think dapat dun lang nagkakatalo kasi yung pag mangga maasim baka ibang lasa. I wish there's more than 4 pieces. Alright guys, so sabi nga hindi na ko rin, perfect bite. May mangga at saka coconut pudding. Yun lang to, mangga at saka coconut pudding. Itang kita may tamis eh. Yung mangga. Pero may strawberry. May mango jam ba to? It's like mango puree. Parang lasang totoong mangga. Na, alam hindi na nilagyan na matamis. Pero, sarap guys. Milko. Tapos naka-container siya, glass. Ayan o. So, pwede siyang reusable na container. Pwede mo siyang, ewan ko, lagyan ng kung ano-ano sa bahay niyo. Kaya siguro added price na rin to kasi syempre mahal. Pinuntahan pa naming dalawang lugar is Pepper Lunch. Meron sa Pilipinas Pepper Lunch. Lagyan namin yung clip dito or yung picture. Alam niyo naman siguro yung Pepper Lunch. Para siyang sizzling plate. Tapos dun mo nalulutuin yung meat. Pero yung meat nila maninipis lang kaya mabilis maluto. Bumili ako salmon, si mami bumili ng curry pork. Tapos ang daming pepper sa taas ng kanin, kaya pepper lunch. Okay? Yun for me, talagang masarap yun. Since then, wala mo nang reklamo dun. Price wise, medyo mahal sabihin ko siguro. On the
on the expensive side. Pero, taste-wise, masarap eh. So, alam mo yun, medyo justified nyo naman yung kinain nyo for the price too. At ang pinaka-nagustuhan kong lugar na kinainan namin ay ang pangalan Ramen 1. Hindi ko alam kung bakit Ramen 1, pero sa tingin ko ang analogy nito is, alam niyo yung meron yata sa Japan nito eh. So doon natin nakuha yung concept na to. Yung kakain ka ng ramen pero isang restaurant siya, pero pagpasok mo may mga stall siya separate. Ganun siya. So kumain kami ni Mami. Price-wise, hindi na masama. Parang $21. May kasama ng onigiri, yung sushi na triangle na rice. May kasamang ramen, may kasamang soup. Ay, soup pa. Hindi, may kasamang tea pala. Plus yung experience din. So, siguro sabihin nyo medyo pricey. A little, pero masarap pa rin. Tsaka, hindi lang masarap yung experience din eh. So, yun lang naman yung mga na-try namin. Na food. Meron pa siguro iba, pero isasama ko na siya sa ibang vlog. Nung pumunta kami ng Taco Fino. So, yun guys, abangan nyo yung vlog na yun. May mga konti pa siguro dun, pero nothing crazy. Parang isa lang siguro yun. Yun. Anyway, overall, nang kinain namin, lahat masarap. May mga mahal na, medyo mahal na side, may mga sakto lang, walang mura. Doon sa mahal or sakto. Or pwede na. Pero yeah, try nyo lahat yun. Kung nasa Vancouver kayo, or kung pupunta kayong Vancouver, try nyo yun. Yung mga nabanggit namin. And hopefully magustuhan nyo din. Ma-experience nyo din. Yun. So other than that, gagawa pa isa pang video for for Tofino na pagpunta namin, yung pati price kung magkano as of right now, May 2024. Yun guys, so again, thank you for watching. I'll see you on the next video, which is Tofino journey. Medyo yun guys, so again, I'll see you in the next one. Peace.